Arrived na here sa Vienna, Austria. Guys, biglang bumuhos yung snow. Feeling ko itong mga Austrians, they are the happiest people. Hi, servus. Hi. Yung gusto kong ma-achieve today, makakain ng Vienna sausage. Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, it's time for us to leave Slovakia and we are going to a new country, Vienna, Austria. Pero ang layo ng train station guys. Sinerch ko if mag-train mga 17 minutes, if walk 52 minutes. Layo. Pero sabi ko okay mag-walk ako kasi sobrang unhealthy na mga kinain ko kahapon. So ito yung parusa ko. Ito yung parusa ko sa sarili ko. I have to work out yung walking with my luggage. Para ka nang nag-workout guys. Sa kakaganong-ganon mo ng luggage. Tapos may bakuna naman. Angatin mo na naman yung luggage mo kasi may bako. Tapos deserve ko to. So I'm just gonna update you guys kapag nandun na tayo sa train station. But bababay muna tayo. Goodbye Slovakia, Bratislava. So mag-walk lang ako guys ha. I'll see you at the train station. Wait lang guys, ang layo pala. Ang layo pala ng 52 minutes. Ayan, tatawalin ko itong ilog na to. Nasa tulay ako. Doon ako nang galing. Ang layo. Wala pa ako sa kalahati. Wait lang. Hinga muna ako. -1 degree. Pagod. Deserve ko to. Kumain ako ng unhealthy. Pero after nito, kakain na naman ako ng masarap. Kasi nagutom na naman ako. Lokohan. And guys. Bratislava. Slovakia. Okay. Let's keep going. Fighting. Ayan guys, dito sa ilalim ng tulay nila meron silang mini gym, no? May mga equipment sila doon ng ang saya no, hindi ka na magbabayad ng gym membership. Workout ka na lang dyan. Tapos sa area naman ito, skating rink. Naalala ko si Anson, no? Ayan na, nakikita ko sa mga videos si Anson, gumagano-ganon siya. Bang! Boogs! Text! Ganyan na dyan, no? Ang laki pa ma. Okay guys, so that was a very long walk. Nakapagod. But it was a good one. Good workout for the day. Naghubad na nga ako ng kasi nainitan ako sa kakalakad. Maraming pataas. But we've made it to Bratislava, Petrazalka. So that's the train station. Bratislava, Petrazalka. And then I'm gonna use my U-Rail again. So magti-train tayo guys. It's just actually Vienna, Austria is just 1 hour train from Slovakia here in Bratislava. Check ko lang kung ano yung next na train. Actually hindi pa ako nagbubook ng aking train pero kagabi na check ko naman parang every hour merong biyahe. So I'm not sure what time is the next one. So I'm gonna show you again. Bratislava to Vienna, December. Today is 22. Sabihin natin 9:28. 10:20 ganun. Plan my journey. Okay, so ang next is 11:16. Merong 12:16, 13:16, 1:16. Oh. So, abot tayo sa 11:16. Okay, I'm just gonna save this journey. So, ayan, as easy as that. Meron na tayong ticket, wala ring reservation fee, which is good. So, actually, na-appreciate ko na yung U-Rail like later on sa trip ko. Especially, ang dami kong bansang pupuntahan. Feeling ko nasulit ko talaga. Sulit na sulit siya guys. For me, kasi marami akong bansang pupuntahan. Pero kung isa lang naman, 2 bansa lang kayo, 3, you might consider buying ano na lang, like country specific pass, like Swiss pass, like anong tawag sa France na pass? French pass? Ganon. Di ko alam yung tawag. Basta ganon. Pero ako, U-Rail, Global Pass, super nasulit ko. So from Bratislava to... Okay. Gotcha. Okay, may ticket na ako guys. Tara, hanapin na natin. ER7728. So, hanapin nyo lang yung number ng trip nyo, tapos hanapin natin doon. Makit lang yung train station nila, maliit lang. So, ito departure, ayun naman arrivals. No? So, dito tayo sa departure. Ayan, mukhang ayan na, 11:16. Okay, ayun, Wayne HBF. Platform number 1. Okay, platform number 1 tayo, 11:16. Guys, medyo maaga pa naman tayo. 45 minutes pa before my trip. Bili na muna tayo ng makakain sa train. So, ito yung mga vending machine. Ayan.
1.2 euros. Yung mga sneakers, ayan, mga chocolate, puro 1.2 euros. Ay, may kape, I love it. Oh, wala pang 1 ano, espresso is 0.70. Mayroon mga pistachio, oh. Cappuccino. Oh, mga 0.90 lang. Wala pang 60 pesos. Love it. Ayan, no, marami pang option ng kape-kape dito. Ay, ito malalaki. Gusto ko yung ganito, yung extra large. Sorry. Gusto ko yung malaking kape. 1 euro lang. Ang mura. 60 pesos lang. Ito nga 0.90 euros lang. Hala, ang mura. Love it. Okay, magti-take out ako ng kape dyan. Ang kailangan ko muna is makakain. Ano kayang makakain? Pwede bang lumabas muna tayo? Guys, nakabili lang ako ng parang French toast for 1.7 euros or mga 100 pesos siguro. And then bumili lang ako ng kape dito sa vending machine na 1 euro. So 2.7 euros lang yung pagkain natin. Mga 160 pesos. May ham ba? Kala ko ham and cheese. Parang cheese lang yung nalasahan ko. Kaya lang ako guys. Sasantayin lang natin yung train na. May 30 minutes pa tayo. Pag naubos ko ito, pupunta tayo sa platform 1. Cheers! Guys, ito na pala yung train natin. Yung 11:16. Pero nasa platform 10 siya. Nag-aantay ako dun sa may sulat na 1. Ayun no, may 1. Kasi di ba kanina sabi platform 1. Pero buti na lang nag-check ako dito. Sabi ko, hala, parang ito na pala oh. 11:16. Tara, sakay tayo guys. Free seating lang naman yata to. Kasi wala namang reservation dito guys. Okay, pasok tayo. Ano ba natin i-open to? Tayo ba mag-press din dito? Let's see. Wala, nag-o-open siya. Amazingly. Tara, pasok tayo. Saan ko kaya lalagay yung luggage ko? Masyadong malaki. Excuse me. Dito na lang ba sa gilid? So, ganyan yung train station niya guys. Meron naman mga lagayan doon, no? Pero parang hindi kakasya yung luggage ko kasi medyo malaki. So dito na lang ako upo sa parang front para tabi ko na lang yung luggage ko. Ganyan na lang tayo. Have a good rest. Pwede kaya ako dito? Marami namang bakante guys. So hindi naman siya napupuno actually. Walang reservation. So you can just sit anywhere. Ako dito na lang ako para katabi ko na yung luggage ko. Ay, ito na pala yung ating binili sa Zara. Ang munting print Zeza. Ito yung binili ko guys. Cute. Red na red. Parang first time natin lang suot na makulay in this Euro trip, no? Lagi lang tayong neutral colors, black, white, gray, but now red. So guys, nakalimutan ko uminom ng vitamin C. So bumili ako ng tubig. Ano lang to, sparkling water, and then nilagyan ko ng vitamin. Ito yung vitamin C. Meron akong Berocca, meron din ako nitong ascorbic acid plus zinc na nabili ko sa Watson. Parang everyday talaga guys, kailangan mo talaga mag vitamin C, and I think yun talaga yung nagpapasurvive sa akin. Kasi dati nung nagja-Japan ako, ang bilis ko magkasakit, ang bilis ko sipunin. Ngayon nakakasipon ako ng konti, pero yung katawan ko lumalaban siya sa mga pagsubok sa buhay. So always take your vitamin C. Minsan nagta-tablet ako, nakalimutan ko lang, nasa bag ko na kasi yung tablet, tinatamad na akong hanapin. So nagganto na lang ako, parang tinutunaw-tunaw lang. Ang daming tao guys. Yun guys, we've arrived na here sa Vienna, Austria. Sobrang daming tao sa sobrang hello, do you want to say hi? Hi. Where can we see it? On YouTube? Yeah, YouTube. Which channel? Which channel? Marvin Samako. Are you from Vienna? Germany. German? You know? Ah, that one. It's this one? Yeah, that one. Okay, cool. Yeah, nice to meet you. Hi, hello. Hey. Deutschland gute. Friendly naman ng mga tao dito guys. So,
We've arrived na dito sa Vienna, Austria, no? And ito yung parang ang puno ng train, guys. Pero hindi nag-check ng ticket. May ticket ako, ha? Naka-Eurail ako. Pero never nag-check ng ticket. Like, papasok ka lang, wala nang scan-scan, wala nang ganun. Papasok ka lang ng train, kaso punuan. May mga nakatayo, may mga... Tapos, ang iingay ng mga tao sa train, no? Ay, ano sila, parang pag nag-uusap sila yung malakas, and then nagtatawanan sila, ganun. Parang masiyahin sila. Tapos nagbasa-basa ako. Yung mga Austrian people kasi, medyo they are really into the parang na happy side. Doon sila sa parang happy side ng buhay. Tapos kita niyo yung mga tao parang pero mga German, yung Vienna kasi di ba parang dati yata parang part siya ng Germany and then parang naging separate na siya. Naging separate country na siya, Austria. So parang medyo German and Austrians yung mga tao dito. Pero yun yung observation ko, ito yung pinaka maingay na train ride ko. Maingay kasi ang lakas nila magkwento, nas tawanan sila ng tawanan sa train. And then may mga nagiinom ng beer sa loob ng train. Ganun. Yung parang mga happy-go-lucky. Yun yung first impression ko sa kanila. Happy-go-lucky, guys. Basically, so far sa Europe, they are the happiest person. Meron tayong mga iba't ibang observations sa mga tao, no? Pero so far, feeling ko itong mga Austrians, they are the happiest people in Europe. Kasi parang, ang saya sila. Parang yung train ride, ginawa nilang party bus. Nagiinom sila ng beer. Basta ang ingay. Hi. So, ayun na yung mga ano mo naman kapag may mga sketchy na lalapit sa'yo, parang manghihingi ng pera, something like that. Iwasan nyo na lang, parang, sorry, ganun ka na lang. That's the train station. Kakaalis lang natin. Kakaalis lang natin ng train station and then we're gonna walk to my hostel. It's called St. Christopher's Inn, Vienna. Parang yung hostel ko sa Barcelona, di ba? St. Christopher's Inn, Barcelona. But this one, it's Vienna. It's just 10-minute walk. I love it. Malapit lang. 10-minute walk lang from the train station. This is their Wayne main station. Ito yung parang main station ng Vienna, guys, no? And that's Vienna. Ay, may ano pala, no? Rainbow flag. Very LGBT friendly. Kasi by the way, guys, Vienna is one of the safest countries in the world. Not just in Europe, but in the world. I think they rank nasa top 5 sila, top 3 ganon, the safest countries in the world. So, I think we can put our guards a little down here, di ba? Medyo chill tayo ng konti. Pero wag naman sobrang tiwala, but we can chill a little bit kasi nga they're ranked the 3rd safest country in the whole world. Based sa Google, it's actually more safe than Switzerland, which is my favorite country. And also, this is more safe than Japan daw. Okay, I'm loving that part now. So again, let's just walk 10 minutes going to my hostel. So guys, I was reading and I am correct. Look, a report by Casino has found Austria ranked the highest on the happiness scale, while Switzerland often considered one of the best countries to call home. So ang mga happiest countries, Finland, Belgium, Austria, Romania, Slovenia. Oh my gosh! Yung Slovenia and then Austria. Parang nako-confirm ko pag pupunta ka sa isang place, mararamdaman mo yung mga tao happy, no? Slovenia, alam mo yung ang friendly ng mga tao. And then now, Austria, I love it, no? I like our experience. Nako-confirm natin yung mga sinasabi nila. Ang ganda. Austria, guys. Natutuwa talaga ako pag nalalaman ko na yung country is like one of the safest. Natutuwa ako kasi parang feeling ko, okay, medyo magchichill lang ako ng slide dito. Hindi tayo masyadong mag-aalala ng konti. Mas may enjoy yung paglalakad-lakad during the night. Let's go. 1 degree, guys, pero yung suot ko ganito lang. Hindi ako like super nilalamig. Basta meron lang ako yung sa leeg. Hindi to super kapal. Itong suot ko parang pang autumn nga lang. Pero kaya niya naman. First impression ko of Austria, guys, parang it's more on the modern side of Europe, no? Mas modern siya. Guys, look at Vienna, Austria. Meron pa rin naman sila mga traditional, like European architecture, but look, with a modern touch. No? I like it. Parang first time ko dito sa Europe trip na
medyo nilalagyan nila ng modern touch. Kasi usually sa mga ibang European countries, parang consistent lang sila, no, na dapat ganito lang yung architecture natin, meron tayong sinusunod na itsura. But Austria, medyo binend nila yung rules ng konti. Ay, wait lang, may bus pala. Masasagasaan pa tayo dito. Wait lang, ano pala yan? Parking pala doon. sorry. So, dilagyan nila ng konting modern touch. So, parang X, modern touch, X, traditional European. Guys, basically, that's my room. Nahiya lang ako mag-film kasi nandun si ate girl. Pero mabait si ate girl, taga-France. Nagkwentuhan pa kami. So, ang saya kasi hindi ko pa check-in time. Check-in time is 2 PM, no? It's currently 1. Before 1 nga dumating ako dito, mga 12:50, ganun. Tapos sabi ng front desk, actually, your room is not yet ready. But sige, I'll just transfer you to another room that is ready. Diba? Ang bait ni ate girl. Tapos, ang galing nila mag-English, no? Yung English nila, guys, yung parang fluent. Dalawa silang front desk, lalaki tsaka babae. Tapos para sila may kausap yun. Sabi, ang galing nila mag-English. Parang dire-diretso sila magsalita. So, yeah, I think carry na ng aking nagano pa ako ng isang jacket sa loob para hindi ako masyadong lamigin. And may ganito naman ako. Medyo makapal din pala itong nabili natin sa Zara. So, maybe I'll just, ito na yung outfit ko for the day. And tara, let's explore na Vienna, Austria. Or, i-tour ko muna kayo sa... So may sarili na kaming toilet and bath doon sa aming room. I-tour ko kayo doon sa baba, mayroong common area. So guys, quick tour lang. So ito yung aming hostel. Ayan, mayroong common area dito. Try natin pumasok. And I think this is the kitchen or I don't know. Pwede kang kumain siguro dito. Cute na. And then may toilet yata dito. And may additional toilet if dito na kayo sa baba, ayaw niyong pumasok sa inyong room. Yeah, meron na lang toilets dito. Ayan, meron ditong mga, let's see. Meron silang free welcome drink today at 7 PM. If you want. Oh, may bar area. Where you can order some drinks and chill. Coffee. Okay. Pwede bang dito na ako lumabas? Ayan, dito na tayo lumabas. Hi, good morning. Vienna, Austria. Ang ganda ng location, guys. Ang ganda ng location ng hotel. Like, it's just a 10-minute walk from the main station. Tapos dito lang, mga sa kanto lang, may nakita na ako na Lidl. Alam mo yung favorite natin na grocery, yung Lidl. May mga KFC na dyan. Ganyan. Ay, ano yan? Oh, taray. Parang may simbahan na nga dun. Tara, lakad-lakad muna tayo ng slide dito sa Austria. Natutuwa ako na pina-check-in na nila ako. So wala na akong daladalang bag and then safe na yung bag ko. Meron ng mga cabinet, ay ito na doon, parang drawer na pwedeng taguan ng laptop and then pwedeng lagay ng susi. Ay, may mga prutas. Let's check yung mga prutas dito, guys. Ayan no, 1 euro lang, guys. 1 euro yung isang balot na ganito. Ay, kala ko madami, 4 lang pala. 1 euro yung 4 na peraso, guys. Parang mas mahal yung prutas nga lang nila. 3.99 euros yung 1 kilo, no? Parang sa iba, mga 2 point something euros lang yun, no? And then grapes. Ayan, medyo mahal din yung grapes nila dito. 3.99. Di ba usually mga 2 euros lang yung isang ganito sa ibang bansa? Pero parang gusto ko munang kumain ng Vienna sausage. Di ba ang Vienna sikat sila sa sausage? So gusto ko matikman yung sausage na as in dito sa Vienna galing. Naku-curious yung lalaki. Tingin siya ng tingin sa camera. Ang ganda na nga. Paglabas mo lang ng isang kanto lang sa hotel, dito na yung, ay may train station, may metro. May metro station na dito. Sobrang lapit lang sa hostel. Ang ganda. May McDo. That's Vienna, Austria, guys. Gusto ko yung atmosphere ng Vienna. Medyo may kulay sila, no? Medyo makulay yung building nila. Ayan, no? May iba-iba silang kulay. Tapos ayun nga, medyo nilalagyan na nila ng touch of modernization. ng modernity. Ayan, no? Ay, mall yan. Pasok na tayo dyan. Wait lang, meron tayong itinerary for today. Ay, may Western Union. Ang bilis ko ma-distract.
Meron tayong itinerary for today. Pero pwede ba maglakad-lakad muna ako dito sa neighborhood namin? Parang natutuwa ako. Ayan o, may mga nagluluto guys. Anong niluluto ni Kuya? Oh, di ba? Gusto mo yung nakikita sa labas yung pagluluto nila. Ano ba yan? Ang haba ng pila. Baka masarap guys. Mahaba yung pila. Ano ba to? Sila yung nasa train. Sila yung nasa train. Kilala, ay siya ba yun? Parang siya yung nasa train kanina may hawak na beer. Naalala niya ako. Sabi niya, uy, ikaw na naman, ikaw na naman. Ah, ito na yung Lidl. Sige nga, try natin yung grocery nila kung mas mahal. Kasi yung prutas dun sa labas mas mahal eh. Lidl. Baka mali yung ano ko, L-I-D-L pala yung pronunciation. Pero okay na yan guys kasi nasimulan ko na sa Lidl. So papaninding ako na yung Little. Little did I know na saw your face. Oy guys, mas mura sa Lidl grocery kesa sa labas, no? 2.29 lang. 'Di ba doon sa labas mga 4? Kasi ito dalawang kulay ka pa, may green ka na, may purple pa. 'Di ba may variation? So apple, ang kilo ng apple 2.69. Okay. I think ano naman siya, consistent sa ibang mga Lidl branches. Hi guys, mura din oh. Croissant is just 0.66 or 0.79 euros. Wala pang 60 pesos. 30 pesos. Ito, 0.59 lang yung ano. Yung malaki yan. Ayan o, mura lang. Parang mga 30 pesos lang. O, ito, mga 60 pesos yan. 0.99. Kinuha na ni Kuya lahat. 0.23 lang to ang mura. Ayun, 15 pesos, ganun. Ay, tara, pwede mong i-ganun. Ang saya. Ah, mainit siya. Ah, mainit yung mga ganun, no? Ito, mainit ba to? Na-curious. Walang may blueberry cheesecake sila, oh. Tsaka ang laki, ha? Magkano lang? Ito lang, 2.69, no? So mga 180 or 200, pero malaki na to oh. Yung kung hatiin mo siya, yun na yung slice lang sa mga Starbucks, 'di ba? Yung nakalahati lang na ganun. Pero ito parang dalawang ganun na oh. Mura lang. May chocolate cake. Ala, dapat ito yung cake na nahanap natin nung nag-celebrate tayo sa Switzerland. Wala akong mahanap na cake. May cake pala dito oh, maliit lang. Oh, ang mura lang ng ice cream nila, 2.99 lang no. So mga 3, 180 pesos lang oh. Ang laki na niyan. No? 180 mas mura pa nga yan sa ano eh. Sa mga selecta. Tama ba? Magkano yung ganun na selecta? Di ba medyo mahal na rin? 300 plus. Or unless bibili ka sa mga SM bonus. alam niyo ba yung ice cream sa SM bonus guys? Hindi niyo alam. Social kayo. Hindi niyo ba alam yun? So chinek lang natin yung mga presyo kasi mamayang dinner. Baka dito tayo mag-dinner. Pero for lunch, parang gusto kong kumain sa labas for lunch. Sa dinner na tayo mag-grocery, ha? Gusto ko talaga ng Vienna sausage. yung gusto ko ma-achieve today, makakain ng Vienna sausage. Ayan, no, may mga ganyan sila. 4.9 euros. So, mga 300 pesos, no? Parang gusto kong matry. So, guys, bumili na lang ako ng kebab o sandwich. Yes, please. Spicy? A little? No? Yeah. So yun guys, bumili tayo na lang ng kebab sandwich for our lunch. Ay, ang daming karne. Tapos kasama na kasi yung soft drinks. Sabi niya, it's a parang combo. So yan, nag-Coke Zero ako. 4.5 euros. Mga 270 pesos. So let's try to eat our kebab. Look. Ay, mahuhulog yung karne. Ang daming karne, oh. May konting spice. Sabi ko lang slight. And then may konting cabbage. Some sauce. And of course, the bread. Let's taste it, guys. I make tomato. Tomato here. Let's go. I love. May onion.
Different texture from the bread to the tomato, onion, yung cabbage. Kind of spicy. Yung sabi kong a little spicy, medyo dapat pala sinabi ko na lang na not spicy. Pero tolerable pa rin naman sa range ko. That kind of spicy. At ang daming meat. Okay. Yan lang, kain-kain ka lang dito. Before we start with our itinerary, medyo marami tayo nasa list ngayon. I just need some energy. I love Vienna. Meron nga siyang may peace siyang binibigay, no? Parang comfortable ka lang, parang feeling mo at peace ka. I love it. Parang pang commercial. Okay. Sobrang kapal talaga ng meat, no? Hindi talaga siya tinipid, guys. Dito nga sa Europe, yung mga medyo mahal, pero yung mga serving talaga, mabubusog ka talaga. Bawal sa akin. Maglalakad naman maglalakad naman tayo pupunta sa mga tourist spots natin. Kailangan natin ng energy. Yan guys. Habang kumakain ako dito, magbigay na lang muna ako sa inyo ng mga konting trivia about Vienna. So Vienna, wait lang, may kalapati. Ay sige, kinuha niya yung nahulog kung ano. So ang Vienna is called the music capital of the world. Kasi kung kung kilala niyo sila Mozart, sila Beethoven, di ba nakikita ko lang yung mga pangalan nila. Hindi ko talaga sila as in kilala. Pero dati kapag nagbubukas ako ng computer, di ba may mga nakasulat doon, Beethoven, yung mga free music sa PC, kasi yung mga ting 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 tung, yung mga ganun. Taga dito pala sila, guys. Dito pala yun sila sa Vienna, Austria. Si Mozart tsaka si mga Beethoven. Di ba yung mga tugtog nila yung parang mga classical music. So kaya siya tinatawag na music capital of the world. Tapos marami daw dito mga parang musical events na ginaganap. So if makapunta kayo dito at matsambahan nyo may mga musical events, then that will be nice, no? Oh. It's also called the City of Dreams. Hindi yung sa Pasay, ha? Iba yun. Also, based sa mga nabasa-basa ko, Austrian men, they are not the type of person na parang flirty. Hindi sila super flirty, which I don't like. Bakit naman hindi kayo flirty? So, hindi daw sila on the flirty side unless parang mayroon nagpo-push talaga sa kanila na go, push me, flirt mo na. They're really more on the conservative side lang, ganon. And they love music, they love arts, they love sports. So, dapat kanta-kanta ka dito para mapansin ka nila na parang ang nang nito ilaw, walang iba kundi ang okay. Papansin. Wag naman yung ganong level, guys, para mapansin ka lang ng mga lalaki dito. Kasi hindi daw sila flirty. More on, ano lang talaga sila, conservative lang. And then, dapat kung ano, alamin nyo yung mga interest nila. They love music, they love arts. So, parang, mag-ano-ano ka dito ng mga arty-arty ka lang. Ting, ting-ting, ting-ting, ting-ting. Oo, eh. Or they also love sports. Oh my gosh. Habang kumakain ka, dapat parang naggaganong-ganong ka dito pa. 3 points sa puso mo. Sabi. So yun yung mga gusto nila, sports, music, arts. So dapat ganun tayo. And they're on the kind of like easy-go-lucky and happy side, no? So dapat ganun yung mga vibe na ginigive mo para mapansin ka ng mga lalaki dito. Parang easy-go-lucky ka, parang nakakatawa naman ito. Sobrang nakakatawa ng Carney, guys, kasi syempre nung pagka ano ko sa kanya pagka tumitingin yung mga tao. Ayun na. Nako-curious to sila. Dapat, di ba, happy-go-lucky. Nakakatawa pala yung Carney dito saan. May bigla akong naalala. First time ko nakakain ng Carney, grade 1 ako. So, syempre, nagkwento ng buhay. Ganon. Dapat easy-go-lucky ka lang dito para mapansin ka nila, ha? So, baka, hindi sila mahilig masyado sa commitment, no? Kasi they're very conservative. Focus lang sila sa easy-go-lucky, music, arts, sports. So, dapat hindi ikaw yung tipo na clingy, ha? Kung gusto mo ng mga Austrian men, dapat hindi ka pala super clingy. Dapat you're living an independent, happy life. Which is tama naman, guys, no? Minsan, if you're living a happy life, independent life, mas nagiging attractive ka. Totoo yan. Kasi dati, pag may mga crush ako, tapos parang pagpapansin ako sa kanila, di nila ako pinapansin.
Pero nung time na parang hindi ko na sila masyadong pinapansin, I was just having fun, parang nag-i-enjoy lang ako sa buhay. Bigla-bigla magme-message na yan sila. Shout out sa mga crush ko dyan. Dati nagme-message ako, wala, scene lang. Pero ngayon pag nag-i-story ako ng mga nakakatawa, naghahaha ka na, nakikita ko yung mga reaction mo, hahaha. Minsan nagta-type ka pa ng hahaha. Nagpapapansin na sila kasi nakikita nila that you're having a happy life, di ba? Totoo yan. So enjoy your life so that yung mga tao ma-attract, mag-gravitate towards you. Kasi pag parang clingy ka, lumalayo sila, di ba? Ang bida-bida ko mag-vlog. Yung mga tao parang bida naman. sorry guys, sorry. So ganun ha. Gagana yung technique ko dito sa Austria kasi hindi ako like masyadong clingy, parang ano lang ako, kunyari hindi ko siya masyadong gusto, tapos pag hindi na siya nakatingin parang doon na ako kinikilig, no? Hindi ko pinapakita yung kilig ko sa harap ng mga tao, pero pag wala na sila parang hala, ang cute pala nun. Sorry. Let's proceed na to our itinerary for today. I'm not sure kung mapupuntahan ko lahat kasi 7 yung nasa listahan ko, but let's try kung ano yung kaya natin. First is St. Stephen's Cathedral. Number 2 is Hofburg Palace. Next is Austrian National Library. Number 4, Vienna State Opera. Number 5, Palace of Justice or Justice Palace. Number 6, di ko alam i-pronounce, Rathaus or yung Vienna City Hall. And then number 7 is Michler Platz. Let's go. So dyan yung hostel ko na meron ditong metro station line U1 agad-agad. So hi. So magana tayo, sakay tayo dito sa line. Where are you from? From? Syria? Do you wanna say hi to my video? Marhaba. Nice to meet you guys. So they're from Syria, no? Parang yung mga nakikilala natin today from different parts of the world, but all of them are so friendly and they're so happy to be in the video, no? Hala, wala akong metro card pa. Pwede ba yung Eurail dito? Wait lang, check ko lang. Feeling ko hindi. Ang Eurail more on intercity lang siya. Unless sa Switzerland, no, na parang lahat pwede mo magamit yung Eurail kahit saan sa Switzerland din. Except sa mga cable cars. Pero dito ala. Ate, wait lang. Pumasok na ako, wala pa akong ticket. Sabi ni Google, from Keplerplatz, 4 stops papuntang Stephenplatz. So ayan, makikita mo naman dyan, no? Keplerplatz to Stephenplatz. Ayun, no? Kikita nyo na, Stephenplatz. Ito. Yan. Wait lang guys, balik ako. Yung mga train stations kasi dito, walang harang, no? Yung parang galing sa labas, napapasok ka, tapos wala nang mga scan ng, so diretso ka na lang dyan. Natatakot ako sumakay, tapos wala akong ticket, baka ma-inspect ako, diba? So doon na tayo sa honesty policy, bumili na tayo ng ticket. Although kanina talaga, walang nag-ano sa akin, walang nag-check ng ticket ko guys, from Bratislava to Vienna, wala. Pero bili na lang tayo ng ticket. Pwede namang credit card, may visa akong nakita. So, start. Oh my gosh, ano daw? English. 1 trip at the full price, 1 trip at the discount price. Ano ba yan? 7 days Vienna. May ganon. 7 days, 31 days. Visitor in Vienna Airport, 1 journey senior. Ito 24-hour. Wait lang, check lang natin yung further offer. 24-hour easy city pass. Ito na nga tayo guys, 24-hour or 48-hour. 24 muna. Number 1. So ang price ng 24-hour pass guys, 15 euros. So siguro mga 900 pesos to, no? Pero sige, I'll buy it na. Can I pay using card to be paid by Visa? Ay, ano lang, insert ko lang ba? So I just use my GCash card guys, insert ko lang dito. Use chip daw, sabi.
So guys, for some reason, ayaw gumana nung aking GCash and also my BPI credit card dyan sa pagbili ng ticket sa train. So I had to withdraw. Meron namang ATM, ito lang dyan. Ito yung train station. So nag-withdraw ako ng 50 euros. Chinek ko sa aking app na iMoney. Ang 50 euros is 3,049. Tapos nag-text na si GCash. Ang nabawas sa akin is 3,047. Tapos bakit mas maliit yung nabawas? Di ba dapat may charge? Pero almost the same lang talaga guys. Almost the same lang yung withdrawal, no? So, okay lang, mag-withdraw na lang ako ng cash. Wala naman masyadong difference. Para lang makabili tayo ng ticket, ha? Kasi ayaw tanggapin ng card ko. Magka-cash na lang ulit ako dito. So, bibili ako ng 1-day pass para hindi na ako pabili-bili ng ticket. Parang isang pass na lang for the whole day. So guys, dito sa Vienna, Austria, parang sa Budapest, no? Bibili ka lang ng 24 hours ticket. Tapos wala ng gate-gate. Parang it's honesty basis na lang talaga. But make sure you have a ticket kasi kagaya sa Switzerland, ang mahal ng penalty, no? Pag maging honest na lang tayo guys para alam mo yun, hindi na magkaroon ng pangit na image yung mga Pilipino. So when we travel, let's take accountability and let's be honest with, you know, with everything that we do. So yan, bumili ako ng 24-hour pass and then papakita-kit. Wala na kasing checking eh. Parang randomly lang. For example, hingan ka ng ticket, meron tayong ipapakita. Tatago ko lang sa wallet, baka mawala ko. But yeah, ayun, nakasulat lang siya na 24 hours Vienna ticket. So guys, itong 1-day pass, 15.9 euros or 969 pesos. Pero nakita ko yung 2-day pass, 21 lang. So 1-2, 1-280 pesos kapag 2-day pass. Kaso ako 1-day lang kasi bukas ng gabi maglalakad-lakad na lang naman ako. And then day after that, magti-train na naman. Di ba walking distance lang naman ako sa train station. So I don't think masusulit ko yung 2 days. But if you're staying long, yeah, you can opt for the 2 days. Pero ako, 1 day lang, mga 900 pesos. Unlimited train. I'm not sure kung kasama yung bus. I-check ko nga. Guys, kasama. The Vienna City Card offers yung 24, 48, 72 hours sa lahat. Sa underground, trams, and buses. So, parang pwede siya sa lahat. Nice. So, yun guys, we've arrived na sa Stephansplatz, no? 4 stops away lang siya. And then, yun na yun, no? Wala nang scan ng ticket. Exit ka na lang. Honesty policy talaga siya dito, guys. Love it. Very convenient, no? Ay, guys, ang ganda. Pagkalabas ka ng train station, ang ganda. Wala, ang ganda ng Vienna. Ang ganda. May H&M pa dun. Ang ganda, B. Wait lang, picturean ko lang. Ang ganda. Oh, may mga pa-chandelier pa silang hindi mo kaya. Like a chandelier. Like a chandelier. Yan na guys, yung Saints. Oh, ang ganda. Para siyang Sagrada Familia na. Medyo hawig siya na sa Sagrada Familia, no? Oh my gosh. Wala. Ang ganda. Ang ganda ng Vienna, guys. Hindi ko in-expect na ganito siya kaganda. Ang ganda ng Vienna. Ang ganda ng vibe. Wait lang, selfie muna tayo dito sa St. Stephen's Cathedral. Eh, pak. Ang ganda. Picture lang ako. Guys, biglang bumuhos yung snow. Tignan niyo, biglang nag-snow. Ang weird. Kanina walang snow, tapos na nandito na tayo. Ay, napupuwing ako. Tignan niyo, nag-snow. Para na akong ano. Isalod natin yung snow. Ba't biglang nag-snow? Tapos ang lakas pa ng pagkabuhos niya. St. Stephen's Cathedral! Naakit kaya doon? Guys, may sobrang mabait na lalaki. Dumaan siya, tapos nagsiselfie-selfie kasi ako. Tignan niyo yung mga... Ito kasing ginagawa ko, di ba nagsiselfie-selfie ako. Tapos may dumaan na lalaki, sabi niya, do you need help? Tapos pinicturean niya ako. Fuck! Ang bait! I-love ko na yung mga taga Vienna, no? Maliwan sa masiyahin sila. Ang dami niya pang kinuhang photo. Thank you, kuya! Eh, may picture na tayo dito.
Pero parang hindi ako ready. Ay, ito. Okay. May mga times na hindi ako ready. Pero okay din yung selfie. Mag-selfie pa nga tayo. So yun guys, the St. Stephen's Cathedral. So meron siyang 4 na towers, no? 1, 2, 3, and then yung sa likod, hindi pala na nga nakikita. And then the tallest tower daw is yung nasa south. I think this one, no? So this is also a Roman Catholic church, no? And this is parang the mother church ng yung diocese, archdiocese ng Vienna. So can we go in? Ayan. Tara, pasok tayo. Let's go inside guys para makita natin. Sorry, interior. Ang lamig. Di ba nag-snow? Ang lamig sa kamay. Ay. Oh, wow. Wow naman. Ayan siya guys, no? Look at the interior. Ayan o. Ay, saan sila bumili ng kandila? Ayan o, 1 euro yung kandila. Sige, magsindi tayo ng kandila guys. Mag-pray ulit tayo. May harang nga lang siya. Siguro kapag during mass lang, pwedeng pumasok sa loob. Pero ngayon nakaharang siya. Let's see. Wow! Yun guys, 1 euro yata yung candle. Meron akong 2. So, 2 na lang yung ano natin bilhin. 1, 2. Ngayon ko lang napansin guys, yung bubong pala niya is kakaiba, no? Parang yung bubong dun sa Croatia, yung sa chapel din dun, no? Ang ganda ng Vienna guys. Charan! Ang ganda ng vibe na binibigay niya. Mahangin lang. May mga snow pa ba sa buhok ko? Ayan. So, we're gonna walk na to our... Alam, may Zara! Wait lang, nadidistract ako. May Zara! Huwag muna tayong pumasok. Baka ma-attempt na naman ako. May H&M. Mamayang gabi na lang. Mamayang gabi na lang, i-try natin kung may time tayo. Pero puntahan muna natin ating second itinerary, yung Hofburg Palace. So, sinerge ko sa Google, it's just mga 7-8 minute walk from the St. Stephen's Cathedral. So, lakad-lakad tayo. Kaya yung Vienna guys, tignan nyo yung ginigive na energy. Kape-kape ka sa labas. Five Guys Burger. Ay, may H&M. H&M. Yung building ng H&M nila. Cutesy. Natatakot naman ako dito. What if mahulog yung chandelier? Nakasabit lang siya sa gitna. Tapos naka-anchor siya sa mga buildings. Oh, no? No, ang ganda ng Austria. More on yung mga building nila, mga pastel, no? Pastel colors. Oh, cutesy. Ang ganda. Nakita na ako sa Austria. Alam mo yung area na to, parang shopping, ano na rin siya. Hermes. Hindi ko alam basahin, kaya ayaw kong sabihin. Basta ayun. Hindi ko alam. Taga-Vor lang kasing alam ko. And then, may Louis Vuitton. Yeah. So more on mga, ayan, Saint Laurent, Tod's. So parang shopping street na, ang ganda kasi nandito na yung tourist spot, nandito na rin yung shopping street. So for example, if magmamasyal kayo sa Vienna, pupunta kayo sa St. Stephen's Cathedral after shopping galore, yung mga may pang shopping dyan. Galaw-galaw. Here's my Gcash. Binigay pala yung Gcash. Charing lang. Emily in Vienna. Woo! Burberry, Bulgari. Ang galing, nandito na talaga lahat. Defendi na lang sa budget nyo. Kung kaya nyo dyan, go. Ito naman, Gucci.
Oh, Gucci, di ba? Hindi ko alam basahin to, pero sa mga nakakaalam, ano basahin yan? Bri. Ayoko magkamali. Wait lang. Bridget? Bridget? Brigay. Briget? Marami akong sinabing option. Kayo na lang mag-decide. Pero for me, ang pinakamalapit sa kanya is Bridget. Kasi usually mga mamahalin na brand, kung paano mo siya basahin, medyo kakaiba, no? So, hindi yun Bridget. Mga ano yun, Brigay. Brigay, parang ikaw gay. Charot. What's your name? Danny. Danny? Danny. Where are you from? From Spain. From Spain? Yes, Oh, Malaga, wow. Spain. You? Wow. I'm from the Philippines. Ah, nice. Hi. You are recording a vlog or Yeah, a something? video. Ah, nice. So yun guys, we've made it to our second destination, the Hofburg Palace. Ayan o. Yay! Ayan, lapit tayo ng slide doon sa palasyo, guys. So currently daw, the president of Vienna, or sorry, the president of Vienna. Ay, hindi. Austria, sorry. City pala ang Vienna. The president of Austria currently resides here, guys, sa Hofburg Palace. But before, this is actually where the emperors and mga empresses dito sila naka-reside during the Habsburg dynasty. So during nung dynasty na yon, sobrang laki ng influence nila around Europe. So ayan, dito sila nakatira. But now it's the current residence of the president of Austria. Kumbaga sa Pilipinas, siya yung ating Luneta Park. Siya yung ating Malacanang, no? Parang Malacanang ng Pilipinas. Dito naman, Hofburg's Palace ng Vienna, Austria. Meron na rin akong picture dito actually sa may lawas, pero hindi lang masyadong giving. Pero may nag-offer sa akin na magka-picture. Ay, nag-picture. Isang saya may kalesa, oh. Tapos dalawa yung kabayo niya. Social, no? Parang mga maharlika. Nakakabayo sa Vienna, Austria. Okay guys, so next on our list, we have to go to Austrian National Library. So 3 minutes walk lang naman siya from the Hofburg Palace, no? So let's walk for 3 minutes. Ang lamig talaga. Maling-mali pa yung ginawa ko kasi hindi ako naka-thermals. Hindi ako naka-thermal sa loob. Yung nag-jacket ako na yung parang hindi thermal. Tas ito. So nilalamig pa rin ako. Tais ganda ka kasi. Mali-mali yung mga outfit mo for today's video. So yun guys, we've arrived na sa ating third spot, Austrian National Library. Ang laki niya. So itong Austrian National Library, this is one of the oldest daw and most beautiful libraries in the world. So one of the oldest and most beautiful libraries. So let's go inside and check it out. Mas maganda na pumasok din tayo inside kasi ang lamig dito sa labas. Mas na-enjoy kapag nasa loob tayo, guys. Mas mainit yung panahon sa loob. Ay, wait lang guys, may nakita ako. Ayan na, di ba ang Vienna, ano siya, music capital of the world. So may mga ganyan sila, mga orchestra, mga performances, no? So bibili ka lang ng ticket dito, tapos pwede ka manood pala ng mga ganyan, no? Mga live performances, no? Ayan, no? Concert tickets here. Hindi ko mahanap yung library, guys. Sabi ni Google, nandito na daw ako. Itong building na to. Tapos pinupuntahan ko yung mga building na yun. Iba naman, State Hall na nakasulod dito. State Hall. I'm not sure kung saan yung library. Basta nasa building na daw ito, guys. So yun guys, meron pa tayong mga nasa itinerary natin. But I think bukas ko na lang sila gagawin. Kasi more on puro mga building. Yung mga City Hall, another palace, mga ganun. Parang feeling ko, sobrang dami na nung pupuntahan natin, parang puro mga ganon, mga today, like palace and building. Parang mas gusto ko mag-visit ng local market, mag-try ng local food, parang ganon yung mas na-enjoy ko. Although magaganda naman yung architecture nila, pero minsan kasi pag paulit-ulit na ganon yung nakikita mo everyday, parang hindi ka na masyadong na-excite, no? Kasi parang, okay, palace, okay, another palace, okay, another, ganon, no?
Parang ganun na lang. So sabi ko, okay, bukas na lang. Kasi medyo chill lang naman ako bukas. Actually, wala nga akong masyadong plano bukas. More on shop. Shopping. More on shopping lang. Ay, nandito naman si Zara. Pero parang gusto ko talaga mag-try ng parang authentic local food. Wala bang famous na market dito? Something like that, no? Parang masaya lang maglakad-lakad sa Austria eh. Vienna. Ah, sobrang lamig. Maghanap po tayo ng cafe, guys. Parang gusto ko muna magkape-kape. Oh. So may coffee dito. May McDo coffee. Mag-coffee tayo sa McDo. Kawawa naman tayo. McDo na naman. Pwede bang iba naman? Sige, check lang natin kung interesting yung McDo nila. Then go. If not, hindi na. Huwag tayo mag-McDo, guys. Parang mga ano lang yung mga ano nila dun. Yung mga usual na cafe. Tapos may mga ice cream. So mag-try na tayo ng local coffee shop. Try nga natin to, guys. Mukhang maraming tao eh. Baka masarap kasi yung mga coffee nila. Parang gusto ko rin ng cake. Pero parang mahal ng kape ay nung cake nila, no? Compared dun sa mga tinapay sa Lidl. Pero mukhang masarap eh. Ayun, guys, kaso mahal kasi katabi lang siya nung ayun, oh. So very touristy, no? Very touristy yung area. Maghanap tayo ng ano lang. Usually talaga yung mga less mahal, yung hindi siya nasa around tourist spot. Kaso maglalakad pa nga tayo. Ano, push na ba natin yun? Oh my god, guys, merong gelato yun. Cafe de El Europe. Merong gelato. Alam nyo kung gaano ko ka-na-addict sa gelato sa Italy. Kaya nilang tapatan. Kaso sobrang lamig na eh. Pero parang ang sarap. Paano order? Ang sarap ng gelato, B. Wait lang ha. Pwede mag-McDo na lang ako. Tapos gusto ko kasi mag-gelato. Gusto ko mag-dessert ng gelato. So babalik na lang ako dito para mag-dessert ng gelato. Pero gusto ko na mag-dinner para after dinner makapag-dessert na ako. Anong oras na ba? 5:50? 5:30? Sige, laban na yan. Ang aga ng dinner. Mag-dinner na muna tayo. Or kahit hindi sa McDo, basta mag-dinner muna ako. Tapos parang feeling ko, magiging deserve ko na yung gelato kapag nakapag-dinner na ako. So, unahin ko lang yung dinner. Saan tayo kakain? Five Guys. McDonald's. Pero mag-restaurant tayo na social. Bukas na lang tayo mag-social, guys, ha. Hindi pa nga ako nakakain ng ano ko eh. Ng Vienna sausage. Yun yung ginugol ko eh. So yun, guys, ito na yung order natin. Nag-McDo na nga lang ako. Muna ako ng wrap, chicken wrap. Tapos ang side dish ko na lang, sinalad ko na lang. Pwedeng fries, pero nagpa-kunwari ako. And then, pwedeng ano pala, instead of soft drinks, pwede kang mamili ng strawberry shake. Ito, banana shake, guys. Ang saya. Binayaran ko lang is 10 euros or mga 600 pesos lang lahat, guys, no? Tapos tignan mo naman yung wrap nila. Super laki. Ini-expect ko parang side dish lang na wrap. Hindi eh. Mabubusog ka na talaga. Plus may salad ka pa and may shake. That's our dinner. And guys, hindi masyadong giving lighting, but ang laki pala nito. Wow, super laki. Mamaya natin yung banana. Sarap. Ang creamy ng banana. Lasang-lasa mo yung banana. And balsamic vinegar yung pinili ko for my salad dressing. Ay, ba't ganun? Parang hindi siya vinegar. Parang balsamic soy sauce. And this is the wrap. See? Tikman natin yung wrap. Ano? Meron chicken, tomato, some lettuce, cheese, ketchup. So good.
Ang sarap ng banana shake. Sabi ko mag-gelato ako. Parang nasatisfy na ako sa banana shake. Tsaka ang laki talaga ng serving nila dito, no? Kaya guys, 600 meal in McDonald's here in Vienna. A little healthy and filling for a salad. Ang asim nung ano, ang asim ng balsamic vinegar. Magje-gelato pa ba tayo? Parang nawala yung cravings ko nung nag-banana shake ako. Kasi magkano na ba yung nagastos natin today? So yung McDo natin na dinner, 600 pesos. Yung lunch natin kanina na parang kebab, mga 250. So 850. Tapos nag-breakfast ako sa train, 200. So mga 1,050. Alam, naka 1,000 pa lang tayo today. Deserve ng gelato. Gusto mo yung ano, ginagaslight mo yung sarili mo. Parang pinapanindigan mo na, okay, tama yung mga decisions ko, ganyan. Ganon. Pag may mga gusto kayong gawin na parang alam mong mali, pero gusto mong ipaglaban, bigyan mo ng mga ano, pointers na parang, okay, naka 1,000 pa lang ako today, 3,000 yung budget ko everyday sa Europe, parang deserve. Sige na mag-gelato. Parang nag-crave talaga ako, parang lamig para mag-gelato. Mamaya na lang. Or what? Natokso na naman po tayo. Marami talaga akong mga maling decision sa buhay. Yung alam mo nang malamig na malamig. Tapos curious lang talaga ako. Hayaan nyo na ako magkamali. This is cookies and cream, no? Ang lambot. Ang lamig. Nabigyan pa ako. Pero masarap. Sweet siya. Tapos may mga cookies na nagka-crunch. But I must say, iba pa rin yung gelato sa Venice, guys. Yung sa Suso gelato. The best. But this is also good. But my standard is still Italy, guys. Yung standard ko ng gelato nasa Italy pa rin. Ang lamig. So I think that's it, guys. I have to end muna the vlog today. Tapusin ko lang itong gelato. I'm just gonna walk around. Maybe later papasok yata ako sa mga ganyan Zara or H&M. And then mga shopping streets dito. Mag-window shopping lang ako kasi baka mabudol na naman ako. Mag-vlog pa ba ako? Gusto niyo pa bang malaman yung mga presyo dito? Sige, I'll check if kaya ko mag-vlog. But yeah, basically papasok ako dyan sa mga shopping stores. Tignan natin kung mas mura. Kasi, tignan mo, di ba, mas mura kasi dun sa Budapest na budol ako. Kaso, wala na akong luggage, bawal na akong mabudol. But, I know myself. Marupok ako. Bahala na, guys. But yeah, I'll update you. And tomorrow, we still have another full day here in Austria, no? So, wala akong masyadong plano tomorrow. Marami sa inyo nagsasabi na magpunta ako sa Salzburg. Tapos, sinerch ko, parang ang ganda nga ng Salzburg. Kaso, 3 hours yung biyahe. So yung biyahe ko balikan 6 hours, sabi ko parang hindi ko parang buong araw nagbubiyahe lang ako, guys. Siguro next time ko na lang pupuntahan yung Salzburg, pero parang ang ganda nga dun. Siguro I'm just gonna spend my time here in Vienna tomorrow at yung mga hindi natin nasama sa itinerary and then yung mga remaining pa, but I want a chill day lang din tomorrow. But that's it, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Vienna. I like Vienna, Austria. Gusto ko yung city. Gusto ko yung combination ng medyo modern tsaka traditional architecture. I like it. Yeah. Maraming salamat and I'll see you again on the next one. Bye-bye! So yun, guys, bumili tayo na lang ng kebab sandwich for our lunch. I love Vienna. Meron nga siyang, may fish siyang binibigay.